sa mapagpalang araw sa ating lahat. God is good. All the time. And all the time. God is good. Purihin ang Panginoon. By the way, announcement, meron po mamaya tayong Youth Fellowship, 3:30 p.m. No, dito po sa church. And then after Youth Fellowship, hoping no, matapos agad kami ng before 5 p.m. So, takbo naman ako mamaya sa baba. No? Sa bahay po nila Kirley. No? Doon po tayo mag-gather, mga men's. No? So, we have men's fellowship at 5 p.m. onwards. So, okay po ba yun? Parang mahina. Amen. Amen? Amen. Excited na po ba sa message ni Lord today? Amen. Excited na po ba? Amen. No, si Nanay Nene, kanina excited eh. No po? Wala pang alas 8, nandito na eh. No. Ganun kaaga. Sabi ko nga kay Nanay Nene kanina, Nay, may plus 10 points ka na sa langit. No? Napakaaga niya ni Nanay Nene. Kanina, medyo may inaayos-ayos lang ako dito sa taas. At, yun, dumating na sila, no, na silang kasama ang kanyang apo. No? Ang anak po ni Brother Edward. So, hoping and praying, no, guys. Nawa, no, ganun din tayo, no, yung ating kasigasigan, no, na, yun, makatala tayo ng maga. No? So, okay. So, again, ready na ba tayo na makinig ng salita ng Lord? Amen. So, let me read again no, sa wikang Tagalog. No? Kasi yung English yung inilagay ko rito, pero sige, sa wikang Tagalog natin na basahin. Sabi po sa Pilipos, chapter 3, verse 10. Sino po nagsulat ng Pilipos? Si Apostol Pablo. So sabi po ni Apostol Pablo rito sa mga taga-Pilipos, no? Ang tawing hangarin ko ngayon, no? Doon pa lang sa unang mga kataga na kanyang binitawan ay napakalaking mensahe na. Sabi niya, ang tawing hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Sabi pa rito, maranasan ang ano po? Kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. So, ano yung celebrate natin? Last Sunday? Ano po? Resurrection Sunday. No, so mas kilalang Easter Sunday. Again, maranasan, no, ang kanyang muling pagkabuhay. At sabi pa dyan, makibahagi sa kanyang mga ano po, parang hirap basahin, no? Pag yan ang babasahin. Mahirap ba? Ano po, pakibasa? At magiging katulad niya. Yun. At maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Maraming Kristiyano ngayon, gusto ng blessing, gusto sundan si Lord, pero ayaw maghirap. No? Ngayon po sa umagang ito mga kapatid sa Panginoon, ang gusto kong ibahagi, no, ay pinamagatang living in the power of resurrection. Sensaan nyo na, isang linggo na yung aking ubusipon. Matindi. Ayaw ko lubayan. No? Pero anyway, no? Salamat pa rin sa kalakasan ng Panginoon. So again, living in the power of resurrection. Ang Easter Sunday po, mga kapatid, no? O ang Resurrection Sunday ay isang napakahalagang pagdiriwang ng pananampalatayang Kristiyano. Ito ang araw na pinagdiriwang natin ang ano po, muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan. Ngunit sa mahalagang tanong, no?
mahalagang tanong na dapat nating itanong pagkatapos ng Easter. Ano ang ibig sabihin ng resurrection sa araw-araw nating buhay bilang isang mananampalataya? Sa atin po kaya, personally, ano ba ang mensahe nito? Ano ba ang ibig sabihin ng Easter o ng resurrection? No? Sa araw-araw ng ating buhay, pananampalataya. Maraming Kristiyano po, mga kapatid sa Panginoon, maraming Kristiyano ang nagdiriwang ng resurrection ng ating Panginoong Yesus isang beses sa isang taon. Tama? Tuwing Holy Week. Ngunit hindi nila ito nararanasan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang resurrection po, mga kapatid, ay hindi lamang po isang historical event. Especially ng buhay pananampalataya natin bilang isang mananampalatayang Kristiyano. Ito ay isang spiritual reality na dapat maranasan ng bawat believer. So, ang muling pagkabuhay po ni Kristo o ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay hindi lamang po nagpapatunay na siya ay buhay. No? Ipinapakita rin po nito na may kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang ating buhay. So dito po, makita po natin, mga kapatid sa Panginoon, sa sulat po ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Pilipos o sa mga taga-Philippians, no? Ipinapakita niya na ang kanyang puso, no? Na meron siyang ganitong klaseng puso, na ang kanyang pinakamalalim na hangarin ay makilala si Kristo. Ikaw, kapatid, ano ang pinakamalalim na hangarin mo? Maging popular, maging somebody someday, maging rich kid, maging artist, maging ano ba? Depende sa kung anong pangarap mo. Pero dito, again, makita natin yung puso ni Paul. Again, ano ba yung puso ni Paul? Ano ba yung nilalaman ng puso ni Paul? Ang kanyang hangarin ay ang lubusang makilala si Kristo at ano po? At maranasan. Ano yung maranasan? Maranasan ng kanyang ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. So para mas maintindihan natin yung ating teksto na pinag-uusapan ngayon, bigyan ko kayo ng konting biblical background. Ang aklat po ng Pilipos o ng Philippians ay obviously ay sinulat po ni Apostle Paul habang siya po ay nasa bilangguan sa Roma. Take note, when he was there in prison sa Rome. So kahit siya po ay nakakulong, mga kapatid, kahit siya ay nakakulong, ang kanyang sulat ay puno ng kagalakan at pag-asa. Take note, nakakulong na siya, pero nagawa niya pang magsulat ng pag-asa at kagalakan, hindi para sa kanyang sarili lamang, kundi sa kanyang mga kapatiran doon sa Pilipos. So ipinapakita nito, mga kapatid, na ang tunay na kagalakan ay hindi nakabase sa kung anong sitwasyon mo. Hindi porke marami kang struggles ngayon, wala ka ng karapatan magalak. At ipinapakita dito sa tekstong ito, mga kapatid, again, na wala sa sitwasyon ang kagalakan. Na kay Kristo. So dito po sa Pilipos chapter 3, ipinakita po ni Apostle Paul na kahit marami siyang achievements,
sa buhay bilang isang Hudyo, bilang isang relihiyosong leader way back noon. Itinuring niya ang lahat, no? Ang lahat bilang walang halaga kumpara sa pagkilala kay Kristo. Ang kanyang pinakamahalagang hangarin ay hindi ang posisyon. Never niyang hinangad. Lalong higit nung siya ay nakakilala sa Panginoon. Nung na-encounter niya ang Panginoong Yesus, doon nung nagpahayag ang Panginoon sa kanya pong buhay, hindi siya naghagad ng posisyon, hindi siya naghagad ng reputasyon o ng tagumpay. Bagkus, no, ang malalim na relasyon kay Kristo ang kanyang hangarin. Anong hangarin mo? Hello. Ano pong hangarin mo kaya, kapatid? Ngayon, hoping and praying na tulad tayo ni Apostle Paul, magkaroon tayo ng puso na hinahangat si Kristo. Actually, makikita sa atin yung proof o yung ebidensya kung paano tayo namumuhay ngayon, kung talagang tunay mo ba hinahangat si Jesus ngayon. The only evidence na pwedeng talagang makita sa atin kung talagang si Kristo ba yung talagang nilalaman ng iyong buhay, ng iyong puso at hangarin mo is the way we live. The way we prioritize the Lord sa buhay natin. Now, ano pong issue? Anong problema natin? Now, what's the problem? Sa next slide po, Atihan. The core problem is, ang pangunahing problema ng maraming Kristiyano noon at ngayon ay ito. Especially ngayon. No? Kilala nila ang resurrection bilang doktrina lamang. Ngunit hindi nila ito nararanasan bilang kapangyarihan sa kanilang buhay. Sana po hindi ganito tayo. Hindi tayo kasi sa ganitong klaseng uri ng mananampalataya. Na doktrina lamang. Part lang sa doctrine natin. Yung resurrection ng ating Panginoon Hesus. Pero hindi naman tunay na makita kung paano tayo mamuhay. Maraming naniniwala kay Kristo, ngunit nananatili pa rin sa lumang buhay. Sa kasalanan, sa takot, sa guilt, at sa spiritual weakness. Anong dahilan? Ang dahilan ay ito. Dahil hindi nila lubos na uunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay sa kapangyarihan ng resurrection. Maaaring ngayon, ikaw kapatid, ngayon mo lang po ito narinig. Paano nga ba, Pastor, mamuhay sa kapangyarihan ng resurrection? Maaari, yes. You heard it right. Maaaring ngayon mo lang rito narinig talaga. Paano ba mamuhay sa kapangyarihan, sa ilalim ng kapangyarihan ng resurrection? Una, na mensahe ng Panginoon na dapat po natin tandaan. No? Pakibasa po. Knowing Christ personally. Knowing Christ personally. Kung mapapansin po natin sa unang bahagi po ng Pilipos chapter 10, no, balik po tayo doon sa ating text, no, sa verse na yan, no? Ang unang bahagi po ng Pilipos chapter 3 verse 10, ito sabi sa English translation ko po babasahin, ano? That I may know Him. No? So ang salitang know, no? Ito po ay hindi lamang po intellectual knowledge. Yung sinasabi po rito ni Apostle Paul na that I may know Him.
So kung titignan po natin sa original translation, no, mula sa wika, no, sa Biblia, sa Greek, ito po ay tumutukoy sa malalim, personal, at intimate na pagkakakilala. So dito po makita po natin, hindi sapat na alam lang natin ang mga impormasyon patungkol sa ating Panginoong Jesus. Hello, are you with me? Nakakasabay ba? So ulitin ko po, hindi sapat na alam lang natin ang impormasyon patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat maraming tao ang alam ang kwento tungkol sa Kanya. Tanungin mo yung mga tao nasa labas, alam mo ba ang patungkol kay Jesus? Opo, siya po yung ipinako sa krus para sa kapatawaran ng lahat. Siya po yung nagpakain ng ganito, ng ilang libong tao, so forth and so forth. Uulitin ko po, maraming tao nakakakilala sa Kanya sa mga bagay na Kanyang ginawa. Ang Kanyang mga himala, kahit ang Kanyang kamatayan sa krus, at ang Kanyang muling pagkabuhay, alam din niya ng mga taong nasa labas. Ngunit, tandaan po natin, ang tunay na layunin ng pananampalataya ay hindi lang kaalaman. Hello? Hindi lang kaalaman. Hindi tayo nandito para sa knowledge lang. Hello? Hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ka nag-a-attend ng worship service. Hindi ka nag-a-attend ng mga fellowship para lang magkaroon ka na ng intellectual knowledge about who Christ is. Hindi po. Again, hindi lamang kaalaman tungkol kay Kristo, kundi higit sa lahat, relasyon ang kailangan. Relasyon ang kailangan. Para po kay Apostol Pablo, mga kapatid sa Panginoon, kahit matagal na siyang apostol at naglilingkod sa Diyos, ang kanyang hangarin ay patuloy na makilala si Kristo. Take note and try to imagine. He is an apostle. At matagal na siya naglilingkod kay Lord. But still, yung kauhawan niya, yung desire niya, yung hangarin niya ay lubusang makilala ang Panginoon. Panginoong Yesus sa kanyang buhay. Nakakalungkot ng maraming Kristiyano ngayon. Sapat na ang kaalaman sa kung ilan lang yung kaalaman nila patungkol kay Jesus. Ako sa totoo lang, minsan napag-usapan namin ng ito yung mga katrabaho ko noong nakaraan about yung pag-aaral. Share kami patungkol sa mga natapos namin. At siyempre nagulat sila na ang tinapos ko ay Bachelor of Theology. At undergrad pa ako ng Master of Divinity. Masteral. Sabi ko, sa totoo lang, kung may pagkakataon pa ako na makapag-aral at may magsusuporta sa akin na mag-aral ako, at the same time, syempre sa pamilya ko, to provide yung mga pangangailangan namin, mag-aaral pa ako. Ako, gusto ko pang matapos yung master ko masteral ko Sa totoo lang. Masarap pag-aral Lalo kung higit yung pinaka dahilan mo kung bakit ka nag-aaral ay si Kristo. Actually, hindi na naman yan para sa mga sa mga theology courses mo. Kung anong kurso mo, no? Ano man ang iyong kurso, as long na yung pinakarason mo kung bakit mo yung ginagawa ay si Kristo, walang problema.
Kaya mabalik tayo sa sinasabi ko kanina, kung ako lang may pagkakataon pa na makapag-aral, bakit hindi? Para mas higit pa yung lumalim ang aking, siyempre din, no? Ang aking kaalaman pa patungkol sa Panginoon, mas lalo bang boost yung aking yung faith ko, mag-level up pa yung faith ko, yung relationship ko kay Lord, no? At siyempre mas makatulong pa, no? Matuto pa ako kung paano ko talaga maging effective as a servant, as a pastor. Diba? So again, mga kapatid, no, para kay Apostol Pablo, kahit matagal na siyang apostol at naglilingkod sa Diyos, ang kanyang hangarin ay patuloy na makilala si Kristo. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin dito, huwag kang mag-stay sa kung ano lang yung level ng iyong pagkakakilala at relasyon kay Kristo. Dapat nag-grow. Everyday dapat nag-grow ka. Amen ba doon? Pero paano ka nga mag-grow? Paano ka nga naman makakakilala ka? Paano mo nga naman higit pa makikilala si Lord kung tamad ka magbasa? Tamad ka rin manalangin. So yung mga bagay na yun, dapat hindi natin tatamaran. Amen? Magbabasa na ba? Parang hina. Magbabasa na ba? Amen. No? Kaya alam niyo po ako, malaking bagay para sa akin yung ginagawa natin every Friday. Ano bang meron ginagawa natin every Friday? Bible reading, di ba? Dati wala tayong ganyan. Ilang taon na ba natin in-start yan? Nitong pandemic lang ata, ano? Basta ito lang. Matapos ng pandemic ata. No? Siguro parang may 3 years na. I think 3 years na. No? At patuloy, no? Na nating gagawin yon. At encourage ko din, no? Sa mga susunod na henerasyon dito, yung mga kayo, mga young people, mga kabataan, darating ang panahon kami magsisitandaan. Nawa yung mga ganitong gawain natin dito ay ipagpatuloy ninyo. Yung mga ginagawa natin dito ay hindi po para kay pastor, hindi po para sa kung kaninong leader, kundi po para sa ating personal na relasyon sa ating Panginoon. So ang kanyang hangarin ay patuloy na makilala si Kristo. So pinapakita nito na ang pagkilala kay Kristo ay isang lifelong journey. No? Lifelong journey. So habang lumalalim ang ating relasyon sa ating Panginoon Yesus, mas nauunawaan natin ang kanyang puso, ang kanyang kalooban at ang kanyang kapangyarihan. Kaya mga kapatid, ang tunay na pagkilala kay Jesucristo na ating Panginoon ay nagbabago ng ating pananaw sa buhay. At ang mga bagay na dati nating pinahalagahan na nagiging pangalawa lamang, no? Kumpara sa Kanya, ang ating identity ay hindi nakabase. Excuse me. Ang ating identity ay hindi na nakabase sa mundo, kundi na kay Kristo na. So kapag tunay natin nakikilala si Kristo o ating Panginoon Yesus, nagkakaroon tayo ng bagong pagnanais. Nais nating sundin na siya. Nais nating mas mahalin pa siya at ipamuhay ang kaniyang kalooban. Kaya tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon, sa next slide po atihan, ang resurrection life ay nagsisimula sa isang personal na relasyon. Kanino? Kay Kristo. So hindi sapat ang relihiyon. Ang kailangan natin ay tunay na pagkakilala sa buhay na
ligtas. Ayon po sa John chapter 17 verse 3. Sabi po dito sa wikang Tagalog, at ito ang buhay na walang hanggan. Ano daw po? Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos as Jesucristo na iyong isinugo. Sabi po sa English translation, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So dito po, sa talatang ito, o sa verse na ito, ipinapakita po ang eternal life ay hindi lamang po tungkol sa pagpunta sa langit. Okay? Again, ipinapakita po sa talatang ito na ang eternal life ay hindi lamang po patungkol sa pagpunta sa langit pagkatapos ng death o ng kamatayan. Ang eternal life po, mga kapatid sa Panginoon, ay nagsisimula sa pagkilala sa Diyos at kay Kristo. Ito ay isang relasyon na nagsisimula ngayon at nagpapatuloy magpakailan paman. So kapag nakilala natin ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid sa Panginoon, nagbabago yung direksyon. Nagbabago ang direksyon ng ating pong buhay. At ang ating mga desisyon, yung mga priorities natin, at values, ay nagsisimulang sumunod na sa kalooban ng Diyos. At ang relasyon na ito ay lumalalim sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at pagsunod sa kanyang mga utos. So tulad po ng sinabi ko kanina, mahirap lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoon kung una pa lang sa pagbabasa pala ng salita ng Diyos at pananalangin ay tinatamad na tayo. Gusto nating lumalim ang ating faith? Simulan mo magbasa at manalangin. Amen ba doon? At higit sa lahat, syempre, sundin ang utos ng Diyos. Nawala po ang reflection ito sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Sa next slide po, Atihan. Thank you. Meron po nga dalawang tanong dito. Kilala ba natin si Kristo? O kilala lamang natin ang impormasyon tungkol sa Kanya? Ang ating relasyon ba sa Kanya ay lumalalim sa bawat araw? Alam niyo po, mga kapatid, ang sagot, kaya na lamang po ang makakasagot niya. Kung si Kristo ba para sa inyo ay isang impormasyon lang at hindi Diyos, delikado kung si Kristo po para sa inyo ay impormasyon lamang. Hoping and praying na mahalaga na meron tayong knowledge about patungkol sa kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Pero higit sa lahat, mahalaga kung ikaw ay meron din tunay na relasyon sa Kanya. Ano po aplikasyon natin dito, mga kapatid? Una, ito po, kayo lang pa sinasabi, maglaan ng oras araw-araw upang makilala si Kristo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang Biblia po, kayo po ba'y naniniwala, mga kapatid, na ang Biblia ang pangunahing paraan kung paano mo makikilala si Lord? Yes. Amen. No? So kapag binabasa natin ito, hindi lamang nawa bilang isang obligasyon, kundi bilang paraan upang makilala natin yung ating Lord and Savior, noong ating Panginoong Yesus. No? At sa ating pagbabasa, ito po ay
nagdudulot na yung ating relasyon sa Kanya ay mas nagiging genuine. So habang pinadinilayan natin ang Kanyang salita, mas nauunawaan natin ang Kanyang puso. At unti-unting binabago nito ang ating isip at karakter. At ang regular na pakikipagtagpo sa Diyos at sa Kanyang salita ay nagpapalalim ng ating relasyon sa Kanya. Take note the word regular. O baka mamaya, hindi wala kang wala tayong regular na pakikipagtagpo sa Diyos. Una sa pamamagitan ng Kanyang salita at sa Kanya presensya sa pamamagitan ng panalangin. Hello. Sa trabaho, gusto natin na re-regular, di ba? Para ano yung kontrata mo. Sa buhay pananampalataya, dapat regular ka rin, kapatid. Dapat nananalangin. Regular ka rin, kapatid. Dapat nagbabasa ng salita ng Diyos. Eh baka po mamaya, yung 66 Bible, hindi po natin, yung 66 books sa Bible, hindi natin kabisado. Sino po nakakabisa? Naku po. Baka hindi po natin kabisado, ha? Baka mamaya yung mga youth, pinapakabisado ko po sa mga youth no? Baka po tayo mga parents, hindi po natin kabisado, nakakaya po sa mga anak po natin. Dapat alam po natin yung 66 books po ng ng Bible, no? Dapat alam po natin yon. Kasi kung doon pa lang, mapagahalataan na talagang hindi tayo nagbubulat. Hindi po ako nag-judge, pero malaking puntos po yun. Kung hindi mo kabisado, maaaring hindi ka talaga nagbubukas. Baka mamaya, nagsabi si pastor, sige, pagbukas ka sa Jude. Pagbukas mo yung Jude, doon ka naghahanap sa Old Testament. Yung Jude po nasaan? Nasaan? Sa New Testament. O, di ba? So, mahalaga. Nauna po yung minimin po dito. Mga kapatid, let's read our Bible. Meron ka niyan, hindi para maging display. Bumili ka niyan, hindi para may dagdag ka lang na gagamitan sa inyong tahanan. Meron ka niyan para hoping and praying na magagamit mo upang lubusan mo pang mas makilala ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa, pananalangin, at higit sa lahat, pagsunod natin sa ating Panginoon. Ikalawa, lumapit kay Kristo sa panalangin hindi lang kapag may problema, kundi bilang bahagi ng relasyon. Ito yung madalas ko rin na sinasabi at na-share sa bawat isa. Ang Lord nagiging pengin noon na lang kapag nangangailangan tayo. Nakakaalala na lang kay Lord na lumapit kapag walang-wala na. Kapag you're in trouble. Pero kapag all is well, hindi natin naaalala si Lord. Ang tanong ko rin ay, tayo ba ay may regular din na pananalangin? Bago ka ba nagpunta rito, nag-pray ka ba? Pagkagising mo ba kanina, nung huminga ka, nag-pray ka ba? O baka nag-check ka agad ng message ng mo, ng kung sino man yung kausap mo. Nag-check ka agad ng social media mo, kung may bago kang follower, kung bagong may nag-like sa mo, sa post mo or what. Ganun ba?
Ang panalangin mga kapatid ay hindi lamang paraan upang humingi tayo ng tulong sa Diyos. Naniniwala po ba kayo? Na ang panalangin ay hindi po paraan lamang upang ikaw at ako ay humingi lang ng tulong sa Diyos. Ito po ay paraan upang makapag-usap sa Kanya. Baka mamaya ang iniisip po natin, sa pagbabasa lang ng Bible, pwedeng makapag-usap sa Diyos, no? Sa pananalangin din po. Sa pagpe-pray din po. Again, ito po ay paraan upang makapag-usap sa Kanya. Sa pamamagitan ng panalangin, ibinubukas natin ang ating puso sa Kanya at natututo tayo magtiwala sa Kanyang kalooban. So habang mas madalas tayo lumalapit sa Panginoon, mas nagiging tunay nawa ang ating relasyon sa Diyos. Ang buhay na puno ng panalangin ay buhay na lumalalim sa pagkakakilala sa kung sino ang Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, sa next slide po atin, ang tunay na buhay Kristiyano ay nagsisimula sa malalim at personal na pagkakakilala kay Kristo. So kapag tunay nating nakikilala ang ating Panginoon sa Kristo, hindi lamang natin siya nakikilala bilang tagapagligtas, nararanasan din natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay sa ating buhay. Kaya dito po tayo papasok sa ikalawang mensahe ng Lord sa umagang nito. Ano po, pakibasa? Experiencing His resurrection power. Experiencing His resurrection power. So, ikalawang bahagi po ng Philippians chapter 3 verse 10. Mabalik po ulit tayo doon sa ating verse. No, single verse lang naman siya, no? So, ito po ay nagsasabing and the power of His resurrection, no, sa English translation. So, ang resurrection po ng ating Panginoong Yesus ay hindi lamang po patuloy na siya ay buhay. Ito po ay nagpapakita ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. So, ang parehong kapangyarihan na bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan ay parehong kapangyarihan din na gumagawa sa buhay ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, mga kapatid sa Panginoon, ang resurrection power ng ating Panginoon ay may kakayahang baguhin ang puso, palayain ang tao mula sa kasalanan at bigyan ng bagong buhay ang isang taong makasalanan. At marami pong Kristiyano po, mga kapatid, ang naniniwala kay Kristo. Yes, sila po ay naniniwala kay Kristo, ngunit patuloy na nabubuhay sa pagkatalo sa kasalanan. Tayo po kaya? Tayo po ba ay patuloy pa rin na nabubuhay sa pagkatalo sa kasalanan? O hindi na? Ang dahilan ay kung bakit may mga taong ganito pa rin, o let's say, mga Kristiyanong ganito pa rin. Ang dahilan ay hindi dahil kulang ang kapangyarihan ng Diyos, kundi dahil hindi nila ito pinahihintulutang kumilos sa kanilang buhay. Ang resurrection power ay nagbibigay sa atin ng lakas upang labanan ng tukso, magpatawad sa mga nakasakit sa atin, at manatiling tapat sa Diyos kahit sa gitna ng pagsubok. Ipinapakita po ng buhay po ni Apostol Paul na ang kapangyarihan o kapangyarihan ito ay tunay. Kung papansinin po natin,
Ano po ba si Apostle Paul? Bago siya naging Apostle Paul? Siya po ay dating taga-usig, no? Ng mga mananampalataya. Ngunit naging isa sa pinakatapat na lingkod ni Kristo. Ang pagbabagong ito sa kanyang pong buhay ay resulta ng kapangyarihan ng resurrection. Kaya tandaan po natin mga kapatid, sa next slide po yan, ang kapangyarihan ng resurrection ay hindi lamang para kay Kristo. Ito ay kapangyarihang gumagawa sa bawat mananampalataya. At ang parehong kapangyarihang bumuhay kay Kristo ay may kakayahang baguhin ang ating buhay. Now, ano po ang katotohanan mula sa Biblia? Sabi po sa Roma 8 verse 11, pakibasa po mga kapatid. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siya muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawan ay kamatayan, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Amen. So dito po mga kapatid, sabi po niya Apostol Pablo, no, ipinapakita po ng talatang ito na ang Espiritu na bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan ay naninirahan sa mga mananampalataya. Ibig sabihin mga kapatid, ang resurrection power ay hindi lamang isang ideya, kundi isang spiritual reality sa buhay ng isang mananampalataya o Kristiyano. Na ang presensya ng Espiritu Santo ang nagbibigay po sa atin ng kakayahang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So hindi natin kayang baguhin ang ating sarili ayon sa ating sariling lakas. Ngunit salamat sa Diyos, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nagiging posible ang pagbabago. Kaya ang resurrection power, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kahit gaano kalaking makasalanan o ang ating kahinaan, kayang baguhin ng Diyos ang ating buhay. Gaano ka man kamakasalanan, gaano ka man kahina, kaya-kaya kang baguhin ng Diyos. Nauna po reflection ito sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Sa next slide po. The question is, pinahihintulutan ba natin, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa ating buhay? O patuloy pa rin tayong umaasa sa sarili natin lakas? Pag-isipan po natin maigi, mga kapatid. Talaga bang pinahihintulutan mo si Lord na makagawa at kumilos sa iyong buhay? O ikaw pa rin? Ikaw pa rin ang driver, tsuper ng buhay mo. God knows. Si Lord na lang po at ikaw ang nakakaalam. Nauna po aplikasyon ito sa ating mga kapatid. Una, ipagkatiwala ang ating mga kahinaan sa kapangyarihan ng Diyos. Madalas po natin sinusubukang baguhin ang ating sarili gamit ang ating sariling disiplina lamang o kakayahan. Madalas. Ngunit ang tunay po na pagbabago ay nangyayari kapag kinikilala natin ang ating kahinaan at tayo ay lubos na umaasa sa Diyos. So kapag ipinagkakatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating mga struggles, nagsisimula siyang kumilos sa ating buong buhay. At ang kapangyarihan ng Diyos ay nagiging sapat at laging sapat sa ating mga kahinaan.
So sa ganitong paraan mga kapatid, mararanasan natin ang, again, yung resurrection power ng ating Panginoon sa praktikal na buhay. Kaya ano man yung mga kahinaan natin, no? Ipagkatiwala natin sa Panginoon, ibigay natin lahat sa Diyos. Ipanalangin natin, Lord, ano man yung mga kahinaan mo, gawin mo kalakasan. At lahat naman po ng tao may kahinaan. Naniniwala po ba kayo? Lahat tayo may kahinaan? Wala pong nilikha si Lord na super strong na walang weakness. Lahat po tayo meron nun. Pero kung minsan at madalas, ano niyo po, napakabuti ng Lord, kung minsan yung kahinaan natin, ang ginagamit ng Lord para ano po, malawalhati, mapapurihan ng kanyang pangalan. Amen? Amen. Pero I'm not saying na manatili tayo mahina, no? Kailangan natin magpalakas sa tulong at biyaya ng Diyos. Amen ba doon? Ikalawa po, mamuhay na umaasa sa Espiritu Santo araw-araw. Sino po rito nananalangin sa Holy Spirit? Yung bata, hindi ata nananalangin. No? Dapat nananalangin tayo dyan. No? Sa mga nakahandle ko ng Bible study, tinuro ko na po sa inyo yan. Na we should pray sa Holy Spirit. No? Hindi dapat natin ini-ignore yung banal na Espiritu. Lagi ang naka-highlight yung Father at yung Son lang. And then the Holy Spirit ay naiichipuera. Hindi po dapat ganon. No? Tayo dapat inanalangin sa banal na Espiritu. So tuloy tayo. Again, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So kapag natutunan po natin sumunod sa kanyang pangunguna o sa leading ng Holy Spirit, nagiging mas malinaw ang direksyon ng ating buhay. So unti-unti tayong binabago ng Diyos mula sa loob, na kung saan ang dati natin mga ugali at mga pagnanais ay napapalitan ng mas bagong puso o bagong puso para sa Diyos. At ito po ang gawa ng resurrection, again, resurrection power sa ating buhay. Kaya tandaan po natin mga kapatid sa next slide po atihan, ang resurrection power ni Jesus ang nagbibigay sa atin ng bagong lakas upang mamuhay para sa Diyos. So kapag tunay po natin nakilala si Kristo na ating Panginoon at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang resurrection, ang susunod po na natural na resulta ng isang buhay na tunay na binago ng Diyos ay dapat mamuhay ng may tunay na pagbabago. Kaya dito po tayo papasok sa ikatlong mensahe ng Word. Living a transformed life. Sino po bang binago na ng Lord dito? Amen. Binago ka na ba? Amen. Amen. Dapat sure tayo doon. And we are proud of it. No? So kung mapapansin po natin, ang huling bahagi po ng Philippians chapter 3 verse 10 ay yung nasasabing, sabi niya, and may share his sufferings, becoming like him in his death. So dito po, sa mga sinabi po ni Apostol Pablo, ipinapakita nito na ang tunay po na resulta ng pagkakakilala sa ating Panginoon Jesucristo, no? At ang pagkaranas ng kapangyarihan ng kanyang resurreksyon ay isang buhay na tunay na bago. Sa madaling salita mga kapatid, ang transformation na ito ang transformation na ito ay hindi lamang po isang panlabas na pagbabago, kundi inward, panloob na pagbabago ng puso at karakter.
So kapag ang isang tao ay tunay nakakilala kay Jesus Christ sa ating Panginoong Yesus, hindi maaaring manatili ang kanyang buhay sa dati nitong anyo. Ang kapangyarihan ng resurrection ay gumagawa upang baguhin. Ano po? Baguhin muna ang ating isip. Kaya nga yun yung sinabi ni Apostle Paul sa Romans 12, 1 and 2. Diba? Be, transformed by what? Renewing of your mind. Tandaan po natin ang unang inaatake ng kaaway ay ang ating isip. Kaya ngayon yung paalala ni Apostle Paul sa atin Diba? At hindi nyo nakikita natin sa kanyang puso dito sa kanyang sinasabi sa Romans 3 verse 10. Philippians 3 verse 10. Again, kapag ang isang tao ito nakakilala kay Jesus, hindi na maaaring manatili ang kanyang buhay sa dati nitong anyo. Ang kapangyarihan ng resurrection ay gumagawa upang baguhin ang ating pag-iisip, ang ating mga hangarin, at ang ating mga desisyon sa buhay. Kaya po mga kapatid sa Panginoon, para po kay Apostle Paul, para po kay Apostol Pablo, ang pagiging katulad daw po, ang pagiging katulad ni Kristo ay nangangahulugan ng kahandaan na magtiis kahit ng paghihirap alang-alang sa Kanya. Ang tunay po na transformation ay hindi lamang makikita mga kapatid sa panahon ng tagumpay. Yes. Hindi mo yan makikita sa panahon lang ng katagumpayan mo sa buhay, kundi lalo na sa panahon ng pagsubok at paghihirap. Balikan natin ang buhay ni Apostle Paul. Nung sinusulat niya ito, nasaan siya? Nasa bilangguan. Imbis na isipin niyo yung kanyang sarili, nagawa niya pa rin sumula sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya sa Pilipos nang may pusong hangarin na higit na mas makilala pa si Lord. Kagalakan, kapayapaan. At hindi natin siya nakitaan na nagpanik. Hindi niya sinulat dito na tulungan ninyo ako mga kapatid. Ako'y nabilanggo sa Roma. Palayain niyo ako dito. Bagkus, siya pa rin ay nagpapaalala sa kanyang mga kapatid, nangangaral ng mabuting balita. Sapagkat alam niya na kahit sa panahon ng paghihirap, panahon ng pagsubok, ay lalong higit doon nasusubok ang ating pananampalataya kung ito ba ay tunay o hindi. At inaiintindihan niya rin na sa kanyang pagsunod kay Jesus, siya rin ay makakaranas ng sufferings. Sino pong Kristiyano rito walang pinoproblema? Meron po ba? Hello? Meron ba sinabi sa Bible na kapag nakakilala ka kay Jesus, wala ka ng problema, wala ka ng sufferings, hindi ka nadadaan sa paghihirap, unang pagsubok, unang testings mula sa Lord? Na kapag tinanggap mo si Jesus, okay na ang lahat. Ganun ba? Walang ganun. Naiintindihan niya yung kanyang pagkakatawag. Pag hoping and praying din mga kapatid, naiintindihan nyo rin. Naiintindihan din natin
Yung mga bagay na nararanasan natin ngayon. Sapagkat pinili natin sundin si Lord. Yung mga pangungutya, yung mga panunokso, yung mga bagay na sinasabi sa atin dahil sa ating pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, especially ng mga kamag-anak natin o ng mga taong kakilala natin. Lahat yan ay natural. Bakit? Kasi pinili mong sundin si Lord. Kaya nawa po mga kapatid sa Panginoon ay maunawaan natin lubos yung ating posisyon, yung ating identity sa Panginoon. Babalik tayo kay Apostle Paul na anuman ang ating situation, nawa ay hindi mawala yung hangarin na lubusan nating makilala si Jesus sa ating buhay. Ang transformed life po mga kapatid ay makikita po sa pagbabago ng priorities. Ang mga bagay na dati nating inuuna, kapangyarihan, kayamanan, reputasyon, ay napapalitan ng hangarin ng lawalhatiin ang Diyos. Ang ating buhay ay nagiging instrumento na upang ipakita ang karakter ni Kristo sa mundo. At ang transformation, mga kapatid, ay isang proseso. Yes. Isa po itong proseso. Hindi po ito mangyayari sa isang iglap lang. Ngunit habang patuloy po tayong lumalakad, sumusunod sa Panginoong Yesus, unti-unti nitong ginagawang katulad niya ang ating buhay. So ang bawat pagsubok, mga kapatid, bawat pagsuko sa Kanya, bawat pagsunod sa Kanyang kalooban ay bahagi ng prosesong ito ng pagbabago. Kaya lahat po tayo nasa proseso pa rin ng Panginoon. Hindi po natatapos ang proseso nung makilala mo lang si Jesus. Nung tinanggap mo lang si Jesus. Lahat po tayo ay nasa proseso pa rin na tayo pinapaging tuwid, pinapaging banal ng Diyos. Matatapos lang po yung proseso na yun kung tayo po ay matapos na rin. Ano po yung ibig kong sabihin? Kung tayo po ay wala nang hininga. Tayo ay yumao na. Tandaan po natin mga kapatid, sa next slide po atihan. Sa uli, ang layunin ng resurrection power ay hindi lamang upang pag-aanin ang ating buhay, kundi upang hubugin tayo upang maging katulad ni Kristo. At tandaan din po natin mga kapatid sa isa pang slide atihan, ang tunay na patunay na naranasan natin ang kapangyarihan ng resurrection ay ang isang buhay na nabago. So kapag si Kristo ang nasa ating buhay, hindi tayo mananatiling pareho. Tulad po na sinabi po ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Sabi po sa 2 Korinto, kaya't kung 2 Korinto 5:17, kaya't kung nakipag-isa na ay Kristo ang isang tao, isa na siya, ano po? Bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip. Sabi diyan, ito'y napalitan na ng bago. So dito po, sinasabi po sa talatang ito ni Apostol Pablo, kung ang isang tao ay kay Kristo, siya ay isang bago ng nilalang.
Ibig sabihin po mga kapatid sa Panginoon, ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang pagdagdag relihiyon. Hindi po. Hindi ito pandagdag relihiyon sa ating pong buhay. Ito po ay ganap na bagong buhay kay Kristo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang lumang pagkatao po, ang lumang pag-iisip, ang lumang pagnanasa, ang lumang paraan ng ating pamumuhay ay unti-unti nang nawawala. Ang bagong buhay sa ating Panginoon sa Kristo ay nagsisimulang lumitaw sa ating karakter, sa ating buhay, sa ating mga salita, at sa ating mga gawa. Kaya po mga kapatid sa Panginoon, ang transformation po na ito ay gawa ng hindi ng kung sino man. Ang transformation na ito ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So hindi po ito resulta ng sarili nating pagsisikap. Hindi ito resulta ng sarili nating mga gawa. No? So habang patuloy tayong sumusunod sa ating Panginoon Yesus, ang Espiritu Santo naman ang kumikilos upang baguhin tayo mula paloob at palabas. Sapagkat ang pagbabago ay nagsisimula sa loob, palabas. Amen? Kaya po mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit ang tunay na Kristyanismo ay nakikita sa pagbabago ng buhay, hindi sa kung saan paman. Now, mga kapatid, ano po yung reflection po natin dito? Sa next slide po, Atehan. Kung ang resurrection power ay gumagawa sa ating buhay, the question is, nakikita ba ito sa ating karakter at pamumuhay? May mga bahagi ba ng ating buhay na kailangan pa natin isuko kay Kristo upang maranasan ang tunay na pagbabago? Again, si Lord at ikaw na lamang po nakakaalam niya, mga kapatid. Nawa na po ang aplikasyon nito sa atin. Una, isuko ang bawat bahagi ng buhay kay Kristo upang siya ang magbago sa atin. Ang tunay po mga kapatid na transformation ay nagsisimula saan? Sa pagsuko. Yes. Magsisimula po ang tunay na pagbabago sa pagsuko o pagsusuko ng ating buhay. Maraming Kristiyano ang nais maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Yes. Ngunit ayaw naman nilang isuko ang ilang bahagi ng kanilang buhay. So kapag ipinagkatiwala natin sa ating Panginoong Yesus ang ating mga plano, relasyon at desisyon, binibigyan natin siya ng pagkakataon hubugin. Hubugin yung ating karakter, yung ating buhay. Kaya po ang pagsuko ay hindi po pagkawala, kundi paglalagay ng ating buhay sa kamay ng Diyos na may perpektong plano. Gusto po ba natin maranasan yung perpektong plano ng Lord? Parang iba ayaw. Gusto niyo po bang maranasan? Ilagay natin ang ating buhay sa kamay ng Diyos. Simulan natin isuko yung buhay natin sa Kanya. Tunay na pagsusuko sa Panginoon. Nang maranasan natin ang nais at napakagandang plano, dakilang plano ng Diyos sa ating mga buhay. So sa ganitong paraan, mga kapatid, sa pagsusuko, sa paglalagay ng ating buhay sa Diyos, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ikalawa na aplikasyon, mamuhay araw-araw na sinusunod ang halimbawa ni Kristo. Wala namang ibang halimbawa pa eh. Di ba? Kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Ang transformed life, mga kapatid, ay makikita sa pang-araw-araw po na desisyon. Yes.
Ang transformed life ay makikita po sa pang-araw-araw na desisyon. So kapag pinipili po nating mahalin or pinipili nating magmahal, magpatawad, magpakumbaba tulad po ng ating Panginoong Jesucristo, ipinapakita rin po natin ang kanyang karakter, ang kanyang sa kung sino siya sa mundo. Kaya tandaan po natin mga kapatid sa next slide, ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang malaking desisyon. Ano po? Hindi. Maliit na bagay araw-araw. Ulitin ko po, ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang po sa malaking desisyon, kundi pati sa maliit o maliliit na bagay araw-araw. Sa madaling salita, walang malaki o maliit na bagay kung usapang pagsunod kay Kristo. Amen? Amen. Amen. So habang patuloy natin ginagawa ito, o patuloy natin ginagawa ito, yung pagsunod natin sa Panginoon, unti-unting nagiging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang layunin ng buhay na nabago ng resurrection. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sa next slide po mga atihan, ang resurrection power ni Kristo na ating Panginoon ay naglalayong baguhin ang ating buhay upang tayo ay maging katulad niya. Kaya makikita po natin sa talatang ito mga kapatid, ang tatlong mahalagang katotohanan kung babalikan po natin. Una, ang resurrection life ay nagsisimula sa pagkilala kay Kristo, nagpapatuloy sa pagkaranas ng kanyang kapangyarihan at nagre-resulta sa isang buhay na tunay o nagre-resulta ng buhay na tunay na pagbabago. Kaya mga kapatid sa Panginoon, before I end this message, ang mensahe ng resurrection ay hindi lamang isang pangyayari sa nakaraan o sa nakalipas na panahon. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay may kahulugan para sa ating buhay ngayon. Ipinapakita nito pinapakita ng Philippians chapter 3 verse 10 ang tunay na layunin ng pananampalataya ay una ay makilala si Kristo ng personal, ikalawa ay maranasan ang kapangyarihan ng kanyang resurreksyon, at ang ikatlo ay mamuhay ng isang buhay na nabago ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang hamon sa atin, sa bawat mananampalataya ay ito. Huwag lamang nating ipagdiwang ang resurrection o ang Resurrection Sunday o Easter Sunday isang beses sa isang taon. Sa halip, mga kapatid sa Panginoon, ay hayaan natin ang kapangyarihan ng resurrection ng ating Panginoong Jesucristo ang lumabay at magbago sa ating buhay araw-araw. Kaya mga kapatid, tandaan po natin sa next slide atihan, kapag tunay nating nakilala si Kristo, nararanasan ang kanyang kapangyarihan at pinahihintulutan siyang baguhin ang ating buhay, makikita po ng mundo mga kapatid sa Panginoon ang katotohanan na si Kristo ay buhay. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang tanong ngayon ay hindi lamang naniniwala ka ba sa resurrection? Ang mas mahalagang tanong ay nabubuhay ba tayo sa kapangyarihan ng resurrection? Kung si Kristo ay tunay na buhay mga kapatid sa Panginoon, ang ating buhay hindi maaaring manatiling pareho sa nakaraan nating buhay o sa dati nating buhay. Hayaan po natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ang magbigay sa atin ng bagong puso, bagong lakas at bagong direksyon. At habang tayo po ay nabubuhay sa kapangyarihan ng resurrection ng ating Panginoon,
ang ating buhay mismo ang magiging patotoo sa mundo na ginagalawan natin. Ang ating tagapagligtas, mga kapatid, ay hindi patay. Siya ay buhay na buhay, magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po, O Diyos, sa mensahe ng buhay na siyang inahayag mo sa buhay ng bawat isa po sa amin sa umagang ito. Tulungan mo po kami, O Banal Espiritu, kung paano po namin ito maproseso, may apply sa aming buhay pananampalataya, na kung saan ang buhay po namin ay maging daluyan ng pagpapala at pagbabago. Lord, salamat po. Pagpalain mo yung mga salita, maging malaking pagpapala sa aming buhay. Salamat po, binabalik ko po sa inyo lahat ng mataas na papuri, pagsamba at pasalamat. Ito po ang aking panalangin sa Panginoon Jesus. Amen.